Ako si Lizzie. Ako si Tiff. At ako si Jean. At welcome sa aming 100 special episode! Ang pag-uusapan namin ngayon ay ang katotohanan ng pagiging isang Pilipino artist sa industriya ng sining sa Pilipinas. So ayun nga guys, ano nga ba ang kailangan natin bilang mag-aaral para maging handa tayo sa industriya na to? Kailangan mahalaga ba yung pagiging innovative thinker natin o mas mahalaga yung pagiging creative? Kayo ba? Creative Ano sa tingin mo? Bakit? Ay, hindi, like, para sa akin, hindi yung, yung creative freedom. Kapag nasa industriya ka na, parang hindi naman siya ganun ka-importante. Kasi, like, kapag mas binibigyan mo ng importance yung creative freedom mo, parang nagiging sayo na lahat ng yung, like, opinions, yung hindi ka na, parang may time na hindi ka na nakikinig sa client mo. Sila naman yung masusunod talaga kapag may, Yun nag-react dyan. Baka may gusto ko sabihin. Sige. Wala lang. Sa palagay ko lang, importante sila parehas. Kasi kung wala kang creative freedom, paano ka makaisip ng creative, innovative ideas? Kasi ang pagiging innovative naman, ang pagiging innovative naman ay pagkakaroon ng creative mind para masolusyonan mo yung isang problema. Para masolusyonan mo yung kailangan ng client mo kasi ayaw daw niya ng kulay red pero gusto niya maroon. Ano yun? Paano ka makakaisip ng solution para paano mo mabibigyan yung ng solution yun? Hindi sasuggest mo, green na lang ma'am. Ganon. Green, paano kung di ba gayon green? Kayo ba? Sa tingin nyo? Agree ako sa'yo actually. Para sa akin, dapat paras important naman talaga. Dapat talaga, lalo na kapag beginning artist ka lang, dapat ma-practice mo ba yung creative freedom mo? Parang train mo ba sarili mo na to explore yung mga iba't ibang mediums and like ma-develop yung mga skills mo and parang to know kung ano ba talaga yung artistic style mo ba? Parang ganun. Pero important kasi as designers, kailangan naman din talaga na ma-innovative ideas tayo. So, kailangan din ma-train natin, sarili natin to think of innovative ideas, innovative designs na nakatulong sa field natin. Pero yun lang naman sa akin. Sa tingin mo ba yung like parang yung sa students na hindi naman sa nabasa ko lang na yung nagrereklamo na masyadong yung mas binibigyan ng importance yung innovative ideas compared sa like creative freedom. Like hindi ba yan na nakakaapekto na yung iba parang konting anong tawag dun? Like parang konting conflict lang sa ideas. Like for example, yung client iba yung gusto niya tapos ikaw para sa iyo iba din yung gusto mo personally. So hanggang saan na sila mag-aano diyan? Kailan mo na i-let go yung personal opinions. I like personal, yung tawag doon? Personal preferences mo compared sa Kaya tayo nagpa-practice para ma-train natin sarili to not let our personal preference na parang masabay ba sa ating like professional Kasi trabaho talaga natin yan. We need to be professional. Objective yung dapat pag-isip natin. Especially since clients natin, tayo nag-cater sa kanila. Kaya important talaga. Sila pa rin masusunod. May tinuro sa akin dyan kasi, di ba nga, kaya sila nagpapagawa sa akin kasi wala silang masyadong alam. So, ang sabi sa akin, lagi kang gagawa ng pagkakaintindi ng client. So, isusundan mo yung instructions ng client. Tapos, gagawa ka ng isa pang instruction na pagkakaintindi mo naman sa instructions niya. Tapos, gagawa ka ulit ng pinag-combine na instructions ng client at ng pagkakaintindi mo. Para nabibigyan mo ng options si client. So, ang pagkakaroon ng problema na parang yung preference ko ba susundin ko o yung preference si client, lagi ka dapat daw magbibigay ng options. Hindi yung ililimit mo lang yung sarili mo doon sa nung client. Kasi nga, kaya sila nagpapagawa kasi nanghihinga sila ng tulong para
ano nga ba mas magandang kulay, anong font maganda dito. So, mas maganda na nabibigyan natin sila ng Parang papalawak mo yung gusto nila. Ganon. Kuha mo yun. Gets naman dun. Gets. Pero wait lang guys. Explain muna natin ano ba? Ayaw na! Sige. Ano pala, yung habang kami ay nag-uusap tungkol sa aming paksa ngayong araw, kami ay nagdo-drawing ng aming mga favorite characters. Tapos, matapos ang, ano pa gusto nyo, 5 minutes, 10 minutes? Kung trip na lang natin. Kung trip nyo See, magbigay. pag magsisignal yung namin, yung producers namin, magsiswitch kami ng drawings ng isa't isa. Tapos, yun, parang hanggang sa matapos yung buong pasa. So, ayun na. Sana wag muna sila mag-signal kasi wala pa ako nadodrawing. Wala. Nakita mo yung nasimulan mo? Ang ganda! Ang bilis! Ano pa guys? So, ayun nga guys. Ano sa tingin nyo ba yung kakulangan dito? Like, sino ba yung nagkukulang? Tayo ba na nagkukulang ba tayo sa sikap? Di tayo masyadong, nagpupush sa sarili natin? O yung industriya ba yung nagkukulang sa atin? Ako, personally, since wala pa ako masyadong like experience or like kaalaman in the industry aspect, like di ko pa talaga alam kung how that whole thing works. Pero like based sa personal experience ko, sasabihin ko, aminin ko talaga, feeling ko kulang talaga ako sa efforts. Kasi na-realize ko, like lalo nung first year ako, kinikip ko lang yung sarili ko in this like parang sa comfort zone ko. Like di ko pinupush yung sarili ko to like explore different kinds of art style. So, ayun, parang na-realize ko na imbis na ma-practice ko ba yung like art skills ko, na ano ko lang ako sa comfort, kung saan ako comfortable. And like di ko na parang napapalawak siya, di ko na e-enhance. Kaya parang tuloy ngayon, medyo na parang nape-pressure ako kasi magte-third year na ako, then parang ganito lang kaya ko, parang ganun. Para sa akin naman. Gets kita dyan, Lizzie. Kasi ako din like, hindi naman ako masyadong art dati. So like, super effort yung mga ginagawa ko. Tapos, parang na-shock lang ako kasi parang pagpasok ko sa school, parang kailangan alam ko na lahat, gano'n. Yun nga. Like, parang tuturuan ka lang ng basic, tas bahala ka na kung paano. Kung paano mo nang gawin. Oo. Like hindi ka na tinutulungan paano yung gawin yung ganto ganyan. Tas parang bahala ka na lang mag-search kung paano mo gagawin yun. Paano mo execute yung idea mo. Hindi ba na parang, para lang sa akin like personally, mas natuto ako kapag sariling sikap, kumbaga. Like parang mas natuto ako like for example yung sa Photoshop, yung first time ko talaga na malaman kung paano gawin yung Photoshop is mostly na gumagawa ko like ng personal projects, like kung ano yung mga hilig ko i-edit, yung mga ganon. So hindi ba like parang, parang basic lang talaga tinuturo ng school natin or kahit like sa industry na parang iba-iba din yung standard. Pero siguro meron din namang benefits na kapag sariling sikap, tsaka parang like parang hindi ka naaasa sa system mismo na mag-aantay ka pa sa kanila na. Pero yun nagbabayad ka kasi ng tuition. Kasi ganito yun. Ako personally, nung pagpasok ko ng first year, expectations ko talaga is like tuturuan talaga ako. Kaya medyo admittedly, I came unprepared talaga. Kaya nabigla din ako. Pero like, nung nagka-subject tayo na kailangan na gamitin mga Adobe stuff, ina-expect ko kahit paano, like, tuturuan sana tayo. Pero para sa akin, parang medyo nabigla ba? Okay, kaya ayun. Pero like, gets naman yun na, in the end, kailangan talaga na tayo mismo matuto din. Like, tayo mismo magsikap na mag-aral ng mga ganito, ganyan. Kasi, ayun nga, 4 years lang talaga yung college. At kung ilan lang kaya natin pag-aralan within those 4 years din. Tsaka may mga minor subject din kasi na nakasali. So, alam mo, yung
experience, ano lang, as confession lang, yung main reason ko talaga na pumasok dito sa CIIT, hindi naman sa like hindi ko, kasi alam ko na kaya ko naman na to learn on my own, yung parang ganun. Like parang hindi naman siya talaga kailangan na magbayad ka ng buong 4 years. Pero like sa Pilipinas kasi walang weight yung skills mo kapag wala kang diploma to back it up. So Yun parang nga. ganun. Kaya parang napipilitan na din na pumasok ka sa sa college para lang may May mapakita ka. may papel na proof Oo. na eto marunong talaga ako dito. Kaya ganun. Exactly, yun nga. Ikaw? Wala lang. Wala lang Ang guys. naisip ko kasi minsan, not minsan, pero most of the time, nasasabihan din ba kayo ng, matutunan mo yan pag nagtrabaho ka na. Oo. Saka mo yan matutunan pag nagtrabaho ka na. Paano yun? Yun yan yung hinahanap nila sa akin. Paano ko makuha yung trabaho na yun? Kung sa trabaho ko pa kayo. Nakaka-contradict. Yun nga, Medyo di ba? contradicting, Minsan it's contradicting, pero may kita ko rin pag-apply ko na, doon ko lang Wala lang, nakakalito lang minsan, tapos I mean, gets naman yung point nila na pag nagwo-work ka na, dun mo talaga ma-experience talaga yung mga iba't ibang like, gets naman yun. Pero at the same time, parang, kasi, minsan kapag gusto nila, nag-hire sila ng mga graphic designers, ganun, gusto nila ma-experience Maganda dito, yung- ma-experience dyan, maganda yung alam dito, alam portfolio. yan. So, paano namin yun? Wala. At the end of the day, tayo din mismo mag-a-adjust para pero yun, para sa akin, sa tingin ko, kulang nga tayo sa sikap. Para lang sa akin, kulang sa sikap. Kasi, Para sa atin, 4. Oo. Me? Short joke lang. Joke Ako lang. dinadamay! Ayun. Yun lang naman. Explain mo bakit kulang sa sariling sikap. Ito naman si Hindi. Kulang, Ayaw. kailangan mo ng hindi lang syempre, paano ka mag-grow kung isang bagay lang naman. Kung asa ka lang sa Oo, kung yun aasa yan, ka yun lang yan. sa isang bagay, kailangan mo rin mag-improve sa sarili mo. Ka- Ayun, oo. pero natatalo ako ng katangaran. Hindi like lang, parang Kakabiling ko yun. wag mo nang hintayin yung system na ikaw na magbago sa system. Grabe naman yun. Make the change na lang. Huwag mo nang antayin, huwag ka nang mag-antay. Oo, Take the exactly. step yourself. Yun nga. Exactly. Kaso, admittedly, may problema din nga yung system. Yun minsan. nga eh. Kasi sobrang demanding nila. Pero walang kakainin kung di ka magluluto. Tama naman! May Tama point, naman. may point naman, may Kaya point. sa tingin ko, kailangan na natin magpalit. Finish na finish exchange papers. Wait lang yung kilay! Wag na! Wala na yung kilay! Palit. Sige, paano natin gagawin yan? Ayan! Hindi, kay Lizzie yun. Ayaw nga Sige. Bakit? Tapusin ko na to. May iba naman tayo. Mapunta naman tayo sa pagsubok na hinaharap natin as designers, as artists, Parang Sa baguhan. arts, ganon, Baguhan. oo. Ganon. ano ba, sa tingin nyo ba, mahirap ang pagiging artist sa Pilipinas? Yes. Yes. Sobrang hirap. Yes. 100%. Sabay tayo. 1, 2, 3. Yes! Kasi first of all, ako, like nung sa family namin, both sides, mother and father, wala sa kanila nag-arts. Ako lang mag-isa yung nagpili ng course na to. So minsan kapag kasama ko sila, bakit? Bakit yung inaano yung drawing ko? Continue ka lang, Lizzie. So, ayun. Kaya pag tuwing family reunion or kasama ko yung mga pinsan ko, then parang tatanong sila sa akin about yung course ko. Parang nakita ko na parang wala talaga sila masyadong alam sa field na to. And like, di ako makarelate sa kanya kasi sila, field nila is IT, med, business. So, kahit paano, nakaka-relate sila sa isa't isa. Habang ako naman, parang mag-isa lang ako. And na-realize ko din na parang walang makatulong sa akin, kundi ako lang mag-isa. Kasi wala naman sa family namin may alam dito sa art na to. So, ayun, parang at least dati, like bago ako like pumasok sa college, like
parang feeling ko I'm not as supported as I wished I was. Parang ganun. Kahit di naman yung outright na support talaga. Parang yung feeling na may kasama ako. Parang ganun. Basically. Kasama mo na kami ngayon. Nahanap ko na yung mga kasama Biglang ko. ang touchy. Kasi ano yan eh, like typical Filipino, ano yan eh. Typical. Huwag mo tawanan! Typical Filipino culture na hindi nila siniseryoso yung kurso kapag hindi nila Yun nakikita ba? yung bayad or like yung sweldo or Like, makukuha mo dyan, gano'n. wala po. Like, sinasabi din nila na, ay, drawing lang yan, mabilis lang yan. Yun Ganun nga yan, eh. diba? Like, bakit Hala. mo inaano? Drawing lang pala yan. Ibilisan mo dyan. Ayaw ko nga, punitin ko na lang kaya to. Itanong nga yung questions. Ulitin mo. Mahirap ba ang pagiging artist sa Pilipinas? Oo, kasi ano din eh, like, hindi naman sa nagko-compare, pero sige, magko-compare. Like, compared sa situation natin dito sa Pilipinas, tapos i-compare mo like sa mga western countries. Like, hindi naman sa sinasabi na mas, I mean, obvious naman siguro pag sabihin Obvious na mas naman. advanced talaga sila. Oo. Pero parang yung ano, like para sa Pilipinas, parang stuck pa din sila sa ways na kapag yung arts or like yung mga Hindi practical. hindi practical or like hindi yung normal na courses na kinukuha, like for example yung mga lawyer, business, yung mga ganun. Yeah. Parang iniisip nila na mababaw talaga kasi like ano bang matatrabaho mo diyan? Saan ka ba pupunta diyan? Like kapag yung mga, for example, yung mga fine arts na students na nakilala ko dati, yung parang nung dati na ini-example sila sa akin, sinasabi na tignan mo si ano, yung bagsak niya call center lang, kahit ganito yung kinuha niya. So parang sa ano, parang at a young age, dinidrill na sa atin na dapat yung kukunin natin is yung agad-agad yung Yung success. pera, Yung may pera. Yung malaking Yung sahod. Oo. Ano, yung hindi ka daw mapapalitan. Like, impossible na yun ngayon eh. Kasi halos lahat na ng field, ang dami ng ano. Ano na, parang over-saturated na. Tsaka mahirap din talaga maging artist dito sa Pilipinas kasi lahat na lang dito sa Pilipinas binabarat. Yun nga rin. Explain Binabarat. mo what is barat. Explain mo. I'm sorry, but... Yun, guys! Oh my God! Parang laging nanghihingi ng tawad. Like yung... explain it for our viewers na hindi Ah. alam. Sige. So, yung binabarat yung is like yung term na parang laging nanghihingi pa ng mas mababang price. Like, eto na yung fixed price. Okay. Tapos, Okay. tas gusto pa nila na mas Lowballing ba? bababa. Oo, yun. Tsaka sasabihin nila, ay, drawing lang yan. Yun nga eh. Mabilis lang yan, kaya Ayaw mo mo na yan, yan. bigyan mo ko lapis. Click-click lang yan eh. Click-click mo lang yan sa Photoshop. Yan, Okay yan. na yan. Ganyan yung halos mga ano eh, parang Ano pa, tingin pag na yun, na advance na yung AI, mas malala. Diyos ko po, ayan na naman ang... Balik ka na. Puntahan na natin yan. Ano? Sa susunod na podcast na namin. Magdedebate kami. Naka-reserve yun. Naka-reserve yung topic na yun. So wait lang guys. Try na natin. Pakinggan naman yung ibang story ng mga artist din. Kasi nanghingi tayo sa ating mga viewers. Viewers natin! Hi, viewers! Nakatanggap kami ng mga ilang mensahe galing sa aming mga nanonood sa amin. Ganun. Kung ano yung naging experience nila sa pagiging art student dito sa Pilipinas. Lalo na sa curriculum nila. Pwede ba yung banggitin? Anyway. Pwede yan. Nabanggit ko na. Ang producer sa natin ang bahala doon. Sabi ng isa dito, being an art student here in the Philippines is hard. Especially if you are not mayaman like me. Ang hirap maghanap ng scholarship and opportunities for art students here in the country kasi the government prioritizes the courses or students who can contribute to the nation building. Examples, engineer, architects, medfield, etc. More than us. For the curriculum naman that we have now, it helps naman in my chosen field na graphic design, but it could be better pa.
Thoughts? Actually, ako, dun sa scholarship part. Sige guys, go guys. Sasabihin ko right now na may scholarship ako, thankfully, like, pero here's the thing, yung scholarship na yun, like as in sobrang, parang nachamba ba ako, ganun lang. Blessing from the Lord talaga. Kasi pinag-pray ko talaga na sana makuha ako ng scholarship. Kaso, here's the thing, yung scholarship na yun, yung requirements niya is dapat yung course mo, nasa med or business field. So wala doon yung arts. Kaya na hinayang ba ako? Is that, yun yung ba word? Na hinayang? Yes. Yes. Nang hinayang? Oo, hinayang? Nang hinayang o Like, napaghinaan ng loob? Muntik mo nang di muntik ka na nang Ayan, di-apply. napaghinaan ng loob. Parang na-hesitate ako na tinanong ko pa dad ko kung tuloy ko ba to or hindi. Pero sabi ng dad ko, tuloy ko na lang. Kasi who knows, baka naman. Try lang ba. And buti lang, tinanggap naman ako. Kasi, ako din naman yung nag-isang nag-apply. Ako lang isang nag-apply. Wow! Lahat sila mayaman, guys. Ako lang yun walang pera. Kaya ayun. Ayun din. Ako din. Nahirapan ako maghanap na. po kayo. Nag-enjoy ako eh! Pero ayun na. Ako Pasensya din. na kung kaninong drawing to. Hindi ko alam anong to. Finish not finish. Palit na daw. Okay, guys. Di palit tayo. Sige, para maiba Okay, naman. okay. Ba't yung pinatay si Chikawa? No, bakit siya nagka-black eye? Pero ayun guys, mabalik tayo. Ako din nahirapan maghanap ng scholarship kasi mag-a-apply sana ako. Tapos, ang hinahanap nila nga nasa med, nasa sa engineering. Tapos sabi ko, mag-switch na lang kaya ako na accountancy kasi doon may scholarship. Pero No, ayoko na. Munti ka na ako hindi graduate dahil sa accountancy na yan. Bagsak mo yun. So, ayun, sabi ko, hindi kaya ko to. Maintaining grade na lang siguro para may bawas, may discount, man din, ganun. Ayun. Kahit nga sa like yung mga government scholarships, like ilang beses na ako nag-research, like yung mga sa Czech, mga ganun. Wala talaga yung arts na Actually, Tapos ang hirap pa mag-apply kasi kailangan mo ng mga, syempre yung, yung needed na mga paperwork na gano'n. Like sa bills, di ba may mga minimum ka kung... Sabihin, huwag na natin sabihin sa CIIT. like parang iniisip nila pag iniisip nila pag parang pag art student ka, ang yaman-yaman mo. Parang ganun nga Ewan ko nga, pero yun nga, mas, ewan ko kung ba't sila mas nag-focus sa mga ganyan. I mean, gets naman kasi yun nga yung like typical or common na mga courses. Tapos siguro yan yung mas madaling mapadala sa labas. Maunlad yun, mapaunlad ng ekonomiya natin. Ganun Yun ba? nga like parang ang parang ang hirap ng maghanap pa ng scholarship. Kasi mayaman daw tayo, guys. Wow, sana all. Speaking of Of ano? wait, inisip ko kasi yung Tagalog ng speaking. Basta yun. Di ba nga napag-usapan natin na mahirap ang pagiging artist dito sa Pilipinas? Ano naman na masasabi nyo sa competition? Yun nga, dahil maraming competition. Sa like internet, gano'n. Oo, sa internet, ganun. Kahit like sa lang. Sa General na. Like general lang, like, Mm-mm. sabihin natin na konti nga lang nagiging artist sa Pilipinas. Pero ngayon kasi madami na tayong artist. Marami lang thank God, marami lang nakakakuha ng mga gusto nilang courses. Gusto nilang pangarap sa buhay. Natutuloy nila yun. Yun naman ang problema ngayon. Madami na ang ating competition. Ano sa tingin nyo doon? Alam mo, yung ewan ko pa if naalala niyo pa ba yun, yung first day of school natin. Sa first year nung nagsalita si Sir President sa harap. Na? Na yung Nagsalita siya. Oo! yung sabi niya na yung di ba yung sinasabi ng people na daw na marami daw competition, tapos oversaturated na daw yung market, tapos mahirap na maghanap ng trabaho. Tapos yung sabi niya na hindi daw naman yan totoo. Kasi
oo, marami yung artist and marami yung nag-a-apply, tapos marami yung mga graduated na sa like sa course na yan, pero like yung iisipin daw is tumatagal ba sila sa workforce? Like do they know how to like makipag For the long teammates, o yung parang Yung soft skills. yung soft skills, like parang yung sa pag-e-effort. Kasi usually, kasi nagpakita din siya nun yung slideshow. Yun nga, Yung naalala ko may yun. comments yung companies na nag-intern yung mga taga-CIIT. Beep. Tapos, Bawal sabihin yung word na yun. Bawal Tapos tayo yun. mag-name drop. pero ayun lang, parang gets ko naman siguro na yun nga, mahirap din talaga since oversaturated na din naman talaga ang market. Pero, di naman sa ganun na wala na talaga ang opportunities. Okay. Para sa akin naman, feeling, kasi inevitable na talaga yun, since maraming nga artist dito. And like, yun, lalo na sa social media pa lang. As in, yung mga content creators, yung minamarket na sarili na on social media, sobrang grabe na yun, diba? Di talaga maiwasan yung competition. And like, ang masasabi ko lang is, if you're willing to be in that competition, edi, go for it talaga. Patayan na guys. Basta isa lang yung problema natin dito, which is yung AI na yun. Yan ang totoo. Pwede ba? Nababalik na naman sa Tinitist nyo AI. masyado yung susunod na episode eh. Spoilers. Time's up! Diyos ko na! Patuloy naman tong coloring ko. Sige, na? Balik sa atin. Ay, Patuloy mo yung pagtungo. Okay, akin na lang to lahat. Sige, drawingan mo yan lahat. Okay. Malapit na. Sa'yo ba to? Wait lang. Nagkakalituan na kami. Ayan. Okay guys. Ay, borrow. Malapit na tayo matapos sa ating dinodrawing. Malapit na rin matapos ang aming podcast dahil nasa huli na tayo. Nasa ending Wow. na tayo. Wow. Guguho na ang mundo. Ayun nga, sabi nga kanina ng Tiff, sabi nga ni Tiff, magpatayan na tayo guys. So, Maging squid game na to. Huwag naman po. Sa tingin nyo ba, nabigo tayo ng ating sistema sa Pilipinas? Tingin nyo lang ba? Did the system fail us? kailan ba tayo hindi na-fail ng... Sino ba may Kailan ba di tayo na-fail ng nabigo ng Pilipinas? Trolala. I mean, hindi naman sa nabigo tayo ng sistema. More like, sana may ginawa pa sila. Ganun. Okay. Sana may effort sila ginawa para sa field natin. Diba? Kasi kapag sa other field, nagagawan naman nila na like magbigay pa ng support, ng effort, ng ganun-ganyan. Bakit sa atin, di nila kaya sa field natin? Siguro yung ma-add ko lang dyan is parang na lang. Like, siguro parang pessimistic na thought. Pero like, wag na natin sila katayin. Ayun Kasi na. parang hindi naman sa walang pag-asa or like, parang kasi ang tagal pa ng Pilipinas na maka-catch up lang sa... Lalo na kapag parang hintay natin, like, dedepend tayo sa Like, kanila. huwag na tayong mag-depend. So, yung parang gano'n na lang na take the first step, tapos magsikap na lang talaga tayo. Kaya guys, tayo na yung gumawa ng pagbabago. Wow, We tayo ang are the simula! change. Tayo ang simula. Ikaw ang simula. Sa bagong Pilipinas. I guess both. Like, depende na siguro kung ano yung kung saan ka mas, anong tawag dun? Like, kung saan yung mas mabibigyan mo ng importance na, like, for example, Kung sarili mo, or or- sa sarili mo ba na ikaw na yung mag-effort or like, maggagawa ka ng, ano yun, magprotesta ka ba sa like sa government para may mga Or changes spread awareness. or spread awareness ganun. So parang depende na yan sa anong priorities mo.
Pero both din naman talaga yun. Ganun. Tapos ng round! Agad! Wow! Okay guys, tayo Pasensya na, daw. Jean, na kung ano na ginawa ko sa ano. Okay lang yan, guys. Okay, ano na? Reveal na ba or closing muna? Magka-closing muna tayo. Sige. Last thoughts. Last thoughts. Last thoughts bago i-reveal. Wait lang! Ay, sige tayo na lang mag-reveal. Wait lang, Wait ayaw mo lang, may wait paayun lang. mo, character mo. Okay lang. Okay. Pag ano tayo. Uy! Sige na. Kakat naman Hindi. tayo. Bigay. Hindi. Balik na natin sa original. Sige, yan na lang. Sige, balik sa original ako. Sige, hulaan natin kung sino yung withdrawal. Kasi alam ko na kayo na mali. Hindi ko alam yung sino yan! Yun nga, di namin Okay lang. Sige, girl. Ano lang, guys. Okay. Last thoughts. Last thoughts. And prayers. Last thoughts and prayers. Wala naman. Ayun na. Sige, ikaw muna. Go. Like, sige. Like, mahirap talaga yung industry sa Pilipinas when it comes to like art. Like, yung art industry mismo ng Pilipinas. Mahirap talaga. Pero, like, hindi naman sa walan tayo ng pag-asa. Kasi meron pa naman. Like, may possibilities pa naman. Like, may change will come soon. Ganun. Alam mo bakit hindi nawawalan ng pag-asa? Kasi hindi nawawalan ng bata. Oh my gosh. Okay na. Tat. Sige, reveal na. Reveal lang na natin drawing natin, Ang guys. pangit mo nga! Ikaw na. Sino yan? Okay. Sino siya? Lapit mo pa. Lapit mo pa. Kita na? Ayan. Next reveal. Next reveal. Ay, Ay, ano muna. to, si Chikawa may favorite character. Kaso ginawa nilang pirate. Arr. Ayun no, nagka-eye patch pa, oh. Pero at least, cute pa rin siya. May pink, may violet. Very Kona pa rin. Ayun. Ito naman yung akin. Actually, wala akong favorite character. Dinrawing ko na lang yung pusa na Bofusan. Yung pangalan. Sorry, pusa pala yun. Ay, yung pusa. Oh my Ito, God. alam ko na sino naglagay nito. Basta ayun. Ito, Halata. yung drawing ko. Ayan. Sasabihin ko yun sa akin. Sabihin mo Ito! Yan yung drawing ko. Yung actual na drawing ko sana ay si Bucky Barnes. Bucky Barnes! Si Bucky Barnes! Insert a picture of Bucky Barnes sa katabi niya. Sige. Okay, dito si Bucky. Tapos parang naging parang naging ako na superhero. Sige, ako na. Fan art, guys! Ito na lang yung fan art. Siya ang pagbabago, sa kanya ang pag-asa. Yun daw pala. OC making pala. Ito naman ang aking... Hindi ako yung tumapos, sinimulan ko lang. Wala Ay, siyang mata. nasundan naman nila. Maayos naman. May shading. Ang ganda. Wala nga na siyang mata. Pero ito, favorite character ko, sinabi niyo doon. Kasi, Multo siya. multo daw siya kahit isda siya. Di na makalay. Copyright! Copyright pala, B! Copyright not intended. Ay. So, yun nga, Ayun guys. Ayun na, Kasi, guys. tapos na tayo sa drawing natin. At yan din nagtatapos ang aming podcast. Please, panoorin niyo ang susunod na aming podcast, 101. Doon naman namin napapag-usapan ang kanina pang binabanggit na AI. Versus, hindi. Agree. Pabor sa AI o Pabor hindi ba kami pabor? sa AI o hindi? Kapag pabor kayo sa iyo, manood kayo. Kapag hindi, manood din kayo. Please like and subscribe. Okay, Hit the closing. bell icon. Mama! Boo boo. Mama!